everyone. Our Bible verse for today is all about Deuteronomy 8:10. And sabi dito, when you have eaten and satisfied, praise the Lord God, for the good land He has given to you. So sa Tagalog, kapag nakakain na kayo at nakabusog, talagang pang New Year's tong verse natin na may salo-salo sa isang buong pamilya. So applicable to verse na to today. So kapag nakakain na kayo, nakabusog, hindi lang yan for today, kundi for the whole year. At sabi dito, purihin ninyo ang Panginoon na ang inyong Diyos dahil sa magandang lupain ibinigay niya sa inyo. Ito ay patungkol sa mga Israelita na nung pumasok sila sa Promised Land, sa lupang pangako, kumakain sila ng maayos, gumanda yung buhay nila, alalahanin nila yung Diyos, purihin nila yung Diyos, huwag nilang kakalimutan. So yung first teaching for today, God gave us physical and spiritual bread. So binibigyan tayo ng Diyos ng physical at spiritual na pagkain. Yung physical is yung nabibili natin sa palengke, sa mga grocery stores. Ito yung pagpapala ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin para makakain tayo. Physical bread. Yung spiritual bread naman, ito naman po yung tinapay ng buhay na nagmumula sa salita ng Diyos. Ito yung ways na nakabasa sa Biblia na nagpapalago sa ating spirito. Yung pagkain physical nagna-nourish sa ating physical na katawan. So sabi dito sa Deuteronomy chapter 8, dito sa verse 3, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you or the ancestors, to teach you that man does not live of bread alone, but every word that comes from the mouth of the Lord. So hinayaan ng Lord na magutom yung bayan ng Israel, para pag nagutom sila, makita nila na may Diyos na nagbibigay sa kanila ng mana, yung literal na pagkain na tinapay. And sabi dito, to teach you that man and live of bread alone. Yung isang tao, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lang na physical. Nabubuhay tayo sa spiritual na tinapay. At yun ang salita ng Diyos. To teach you that man does not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of the Lord. So God give us physical and spiritual bread. Nakakalungkot ng isipin na maraming tao ang gusto lang physical bread, gusto kumain lang ng lunch na or mga handa, or gusto grocery lang, gusto pagkain lang, yung gusto yung mga material na bagay. Pero ang turo sa atin ng Diyos, hindi tayo nabubuhay sa material na bagay, kasi meron pang spiritual na bagay, at yun ay nagmumula sa salita ng Diyos na nagpapalusot sa ating buhay spiritual. So para sa Diyos, hindi lang importante yung physical, importante din yung spiritual. Hindi sapat sa Diyos na binibigyan tayo ng pagkain lang para sa katawan natin. So kulang kasi yun. Dapat balance, pati yung spiritual is ma-fit natin. So number 2, God has given us enough blessings. Sapat ang pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin sa physical na pangangailangan at sa spiritual na pangangailangan. Kaya sabi dito sa verse nito, makikita natin, lahat ng yon, when you have eaten and satisfied. So, ang Diyos talaga, ang gusto niya mangyari sa atin, ay magkaroon tayo ng sapat. When you are eaten and satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. So kapag nakakain ka na, nabusog ka na, naranasan mo na yung pagpala ng Diyos, dapat mauwi ito sa
lahat ng ito sa blessings na ito, sa pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. God give us enough blessings, and this year talaga makikita natin sapat ang Diyos, hindi nagkukulang Diyos. Tayo lang ang nagkukulang sa Diyos. Tayo lang ang madalas ang hindi tapat sa Diyos. Pero ang Diyos laging tapat sa atin. At hindi siya nagkulang sa atin. God has given us enough blessings, spiritual blessings and physical blessings. Tayo lang yung kung minsan hindi natin napagpapahalagahan yung ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya minsan parang kulang, or minsan hindi natin priority yung mga bagay-bagay, lalo na spiritual. Kaya feeling natin malnourished tayo. Pero sa totoo lang, ang sapat ang binibigay sa atin ng Diyos. And number 3, God is worthy of praise. Karapat dapat sambahin ng Diyos. Karapat dapat pasalamatan ng Diyos. When you have eaten and satisfied, praise the Lord your God. Ay, yung gusto ng Diyos mapagpala tayo. Ang gusto ng Diyos yung lumagasa, yung pagpapala sa atin, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, para for the purpose of worshiping and praising God. Yun talaga yung purpose ng blessings ng Diyos. To praise Him, to worship Him. Kaya yung Diyos natin generous siya, mapagbigay. Gusto ng Diyos na nagbibigay. At hindi mo makikita sa Bible ang Diyos madamot, nakakarampot lang yung bibigay. No. Iisipin mo kung anak ka talaga ng Diyos, yung magulang mo, generous sa atin, how much more pa kaya yung Diyos? Mas generous yung Diyos. At nasa puso ng Diyos ang magbigay. Kahit nga ang kaisa-isa niyang anak ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo Kaya walang ipinagkakait na mabuting bagay ang Diyos sa atin. Ang problema lang sa side natin bilang tao, yung kakayahan natin na i-handle yung pagpapala ng Diyos. But on the part of God, walang problema. Sa atin lang may problema. Sa Diyos, wala. Todo bigay talaga. Lahat ibibigay niya sa iyo. Lalo na kapag karapat dapat ka sa pagpapala. Yung pagpapala minsan, pag tinanggap natin, nakakabuti sa atin. Pero minsan, pag hindi mo kayang i-manage yung blessing na yun, minsan napapasama pa tayo. Kaya, yung fullness of God's blessings, mangyayari yon sa resurrections when we are perfect, when we are good stewards, nakatiwa-tiwala tayo sa blessings ng Diyos. So, bakit napaka-blessings ng Diyos? Ay, napaka-generous ng Diyos? Ang purpose ko sa yan is to bring the glory to God, to praise the Lord. Kaya, when you eaten and satisfied, praise the Lord your God for the good land has given you. Kaya sa heaven, that is a perfect word na wala kang gagawin doon kundi papuri at magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Kasi in a perfect world, talagang lahat ibibigay. Lahat andyan. So, sabi nga sa Romans 8, kapwa tagapagmana tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ano pagmamayari niya, pagmamayari din natin. At sa tuwing natatamasa natin yung pagpapala ng Diyos, lagi nag-uuwi dapat to sa pagpupuri sa Kanya at pasasalamat sa Kanya. So, God is worthy of praise. Pasalamatan po natin siya. So, ngayong this year, pasalamatan natin yung God. Sabayin natin siya. Kasi, hindi niya tayo pinabayaan. Do not be proud sa mga marami tayong accomplishment. Marami tayong narating sa buhay. But do not be proud na, lalo na kung masasabi mo successful ka na tao, do not be proud. Kung ano man yung na-accomplish this year, hindi natin dapat ipagmalaki yun. As if na sa atin nakadepende yun. As if tayo ang nagpatagumpay sa ating mga sarili. Because everything has given to us by our God. Be careful that you not forget God, failing to observe His commands, His laws that God giving you this day. Otherwise, when you eat and satisfied, when you reveal houses and settle down, meron ka na magandang bahay, and you herd and flocks and grow, at marami ng, kung meron ka na, puno ka na, siksik, liglig, umaapaw ka na, and your silver and gold increase, huwag mong kakalimutan, at huwag mong kalimutan na multiply iyon, hindi yun para sa sarili mo, para kay God yun. Your heart will become